Part 1. Bili na po kayo, sigaw ko sa mga dumadaan sa pwesto ko. Nandito ako sa palengke ngayon at nagtitinda ng iba't ibang gulay. Tulad ng talong, okra, ampalaya, opo at iba. Maaga pa lang ay nandito na ako para magtinda. Wala na kaming mga magulang at kami ng dalawa ko pang kapatid ang naiwan. Wala na si mama, at ang ama-amahan ko naman ay hindi na umuwi sa bahay, kaya ako na lang ngayon ang tumataguyod sa pamilya namin. Wala na kaming balita sa kanya mula noong huli nitong padala. Mabait naman yun kaya nagtaka kami na isang araw hanggang umabot ng buwan ay hindi na siya umuwi. Nag-iwan lang ito ng sulat na hawag daw kaming mag-alala sa kanya at ayos lang daw siya. Ineng, bigyan mo nga ako nito, napangiti ako nang lumapit sa akin ang suki ko. Nako, mas maaga po yata kayo ngayon. Tanong ko dahil medyo maaga nga siya ngayon kaysa sa nakaugalian. Nako birthday ng apo ko at gusto kong ako ang magluluto kaya maaga ako ngayon. Sagot nito na nakangiti. Napatingin ako sa dala niya. Medyo meremy din iyon. Ngumiti na lang ako at ibinigay ang kailangan niya. Nang matapos ay nagpaalam mo na ito at iniwan ang iba niyang dala at may nakalimutan daw siyang bilhin. Malit lang itong pwesto ko, sapat para sa isang tao at sa kaunting mga gulay na nasa isang mesa. Kailangan kong kermayad para sa amin ng mga kapatid ko. Hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral kaya dito ang bagsak ko. Pero kapag nakaipon ulit ako ay gusto kong makapag-aral ulit sa kolehiyo. Marami pa ang bumili at nakita kong parating na din ang suki ko at may bitbit nga itong pansit bihon. Salamat sa pagbabantay ineng, saad niya. Nako, wala po iyon. Gusto niyo po tulungan ko na kayo hanggang labasan, medyo marami-rami din po iyang dala nyo. Alok ko dahil siguradong mahihirapan siyang dalhin iyon. Hindi na ineng, tinawagan ko iyong apo ko. Parating na iyon. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Crush ko kasi ang apo niyang iyon. Minsan niya na din kasi yung dinala rito at kahit moreno ay napakagwapo. Tipikal na Pilipino, at isang enganer. Inayos ko ang sarili ko ng matano na papalapit na ito. Pero kahit anong ayos ko, iba pa rin ang dating niya. Nakangiti siyang lumapit sa amin at nagmano sa lola niya. Magalang, dalhin ko na po ito sa tricycle, saad nito sa lola niya, at nakangiting bamaling ang tingin sa akin. Hi, Nerissa, bati nito. Nanlaki ang mata ko nang batiin ako nito. Shumay na mainit, kinikilig ako. Hay malumanay na bati ko at ngumiti ito. Paimpol akong humawak sa lelayan ng panty ko. Baka mahulog, naku mahirap na. Isang kumaway ako ng kumaway na ito paalis. Nagpaalam na din ang lola niya at umalis na sila. Mukhang gaganda ang benta ko ngayon. Hindi mapunat ang ngiti ko hanggang sa dumami na ang mamimili at dumating ang tanghalian. Oy Nerissa, mukhang ang dami nating benta ngayon ah. Kaunti na lang ang tinda mo, saad ng kaibigan kong si Feli. Oo kaya maaga din akong makakauwi sa bahay, luwi ko na lang ang iba at iulam namin. Tugon kong nakangiti sa kanya. Kaibigan ko siya na katulad ko ay hindi din pinalad na makapagtapos ng pag-aaral kaya dito ang bagsak namin pareho. Nagsimula na akong magligpit at inilagay ito trolley kong maliit. Kaunti na lang ang natira kaya mabuting pang iuwi ko na lang ito at para makasama ko kahit sandali ang dalawa ko pang kapatid dahil mamaya ay may trabaho na naman ako. Hindi ko man sila tunay na kapatid ay mas higit pa sa kapatid ang turing ko sa kanila mula nang iwan kami ng mga magulang namin. Ako na ang tumayong ama at ina na tumataguyod sa pamilya namin. Wala kaming ibang maasahan bukod sa tiyahin namin na kapatid ng ama-amahan ko na kung minsan ay napag-iiwanan ko sa mga kapatid ko. Mauna na ako Feli, bukas ulit, palm ko at kumaway sa kanya. Bitbit ang trolley na may lamang gulay ay permonta na ako sa sakayan ng tricycle. Nang makasakay ay nagpahatid na ako sa bahay namin na inuupahan pa namin, kaya kailangan talaga na magdoble kayod ako. Nang makababa ay nakita ko ang dalawa kong kapatid na lalaki na naglalaro kasama ang aming kapitbahay ng billiards. Salamat po Manong, pasalamat ko sa tricycle driver at pumasok na sa aming munting bakod. Binuksan ko ang malit na gate at tinawag ang mga kapatid ko at nakangiting bumaling ang mga ito sa akin. Arthur, Arjan, agad naman silang lumapit at yamakap. Ate, sabay nilang tugon. Niyakap ko din sila. Kamusta dito, hindi ba kayo pasaway kay Tiyang? Tanong ko sa kambal kong kapatid. 7 taong gulang lang sila.
na dapat ay ginagabayan pa ng mga magulang namin. Kaya nagpapasalamat ako sa tiyahin namin na hindi niya kami pinababayaan. Oh, Nerissa, nandyan ka na pala. Napatingin ako kay tiyang nakalalabas lang ng kanilang bahay. Nagtanghalian ka na ba? Tanong nito. Malit na compound ang tirahan namin kaya dikidikit ang mga bahay. Hindi pa nga po tiyang sagot kong napapakamot sa ulo. Bumalik ang dalawa kong kapatid sa paglalaro at lumapit naman si tiyang sa akin. Oh, ano pang hinihintay mo, Pasko? Pumasok ka na sa loob ng makakain na. Kinuha nito ang dala kong trolley at nagpatiuna ng maglakad papasok sa bahay. Dumiretso muna ako sa kwarto ko at inilapag ang bag ko at nagpunta sa bayo para makapaghilamos. Kip-ay-kit na ang mata ko pero kailangan ko pang magtrabaho. Kailangan kong rumikit para sa amin. Matapos maghilamos ay lumabas na ako ng kwarto at dumiretso sa maliit naming mesa at naabutan ko doon si tita na naghahain ng pagkain. Napangiti ako, kahit may sariling pamilya na si tiyang ay nandyan pa rin siya para sa amin. Mabuti at mabait din ang kanyang naging asawa at ang anak nitong 5 taong gulang lang. Niyakap ko si tiyang na ikinagulat niya. Natatawa akong humiwalay sa kanya at pinalo ako nito sa braso. Ikaw talagang bata ka, natatawang napatingin ito sa akin. Kumain ka na nga, alam kong may iba ka pang pupuntahan. Pero sana, huwag mong abusuhin ang katawan mo. Magpahinga ka naman, madaling araw gising ka na. Tapos sa hapon magtatrabaho ka pa. Ipahinga mo naman iyang katawan mo. Nag-aalalang saad nito. Ngumiti lang ako at naupo na at nagsimulang kumain. Tiyang, alam niyo naman po kung bakit ko ito ginagawa. Tugon ko at samubo ng ulam na boneless bangus. Iyon na nga ginagawa mano ito para sa mga kapatid mo. Lalo na at magpapasukan na sa susunod na buwan. Pero alalahanin mo naman ang sarili mo. Nako, kapag nakita ko talaga si kuya, masasapak ko iyon. Bakit ba kasi bigla na lang siyang naglaho na parang bula at nag-iwan lang ng sulat na huwag na raw siyang hahahapon? Tandang pananong. Naiinis nitong saad. Napakibit balikat na lang ako. Hindi ko din naman alam. Ang importante ngayon ay ang may taguyod ko ang pang-araw-araw naming magkakapatid. Kundi gutom ang abot namin. Matapos kumain at mailigpit ang pinagkainan ko ay sinilip ko muna ang dalawa kong kapatid at nakita ko itong nanunood ng TV sa bahay nila tiyang. Pumasok na lang ulit ako at pumunta sa kwarto para magbihis at kailangan ko nang pumunta sa trabaho. Kumatok ako sa pintuan nila tiyang at binuksan naman ito ni Tiyo, ang asawa ni tiyang. Oh, Nerissa, ikaw pala yan, pasok. Nasa kusina ang tiya mo at gumagawa ng merienda, saad nito at pinatuloy ako. Sakto naman na lumabas si tiyang galing sa kusina. Aalis ka na ba? Tanong nito at inilapag ang tray na may lamang merienda sa mesa. Napaharap ang dalawa kong kapatid sa akin at lumapit ang mga ito. Ate, aalis ka na naman? Tanong ni Arjan. Lumuhad ako para mapantayan silang dalawa. Oo pero promise pag-uwi ni ate mamaya. May dala akong fried chicken at fries. Nakangiti kong saad. Kahit sa loob-loob ko ay ayaw ko silang iwan. Mahirap din ito sa akin, dahil nasa trabaho ako palagi, ay hindi ko na sila naaasikaso. Minsan pagdating ko tulog na sila at paggising nila ay wala ako. At kung minsan kung maabyutan man nila ako sa bahay ay paalis na ako papuntang trabaho. Sige, mag-ingat ka po ate, sabay nilang saad at halik sa magkabila kong pisngi. Ginulo ko ang mga buhok nila at bumalik na sila sa panunood. Huwag mo na silang alalahanin. Basta mag-iingat ka palagi, tumanggo ako at palabas na sana. Nang bahay nang magsalita, ulit si tiyang. Ay, oo nga pala Nerissa. May nagpunta dito kanina. Sila din yung palaging pumupunta dito dati at hinahanap ang tatay mo. Napapailing nitong saad. Hayaan mo na tiyang, wala naman po silang mahahanap dito. Tugon ko at tuluyan ng lumabas ng bahay at pumunta sa paradahan ng tricycle, lang buwan na ba mula nang mawala ang ama-amahan ko. Elsa, 2, 3 o 4. Sa tagal nitong nawala ay hindi ko na alam. Ang prioridad ko ngayon ay kung ano man ang nandito. At iyon ang mga kapatid ko. Mahirap pero kakayanin. Mas mahirap pa ito simula nang mawala si mama. Kaya kakayanin ko ito. Nang makarating sa trabaho ay nagsimula na agad ako. Isa akong waiter dito at nagpapasalamat ako at natanggap ako dito. Dati kong kaklase sa high school ang may-ari kaya natanggap ako at hapon ang shift ko.
Matapos makapagbihis ng uniforme ay lumabas na ako at nagsimula ng mag-serve. Nakakapagod ang pabalik-balik na lakad at hindi ka halos makaupo kahit sandali sa dami ng customer. Sikat ang restaurant na ito dito sa bayan namin at dinarayo talaga. Dahil bukod sa hindi kamahalan ng mga pagkain, afford na afford pa talaga at masasarap din. Isang large burger at fries. Saad ko sa counter ng kitchen. Sa restaurant na ito ay hindi lang pang umagan, tanghalian o hapunan, kundi pati na rin sa merienda ay kumpleto sila. Oh, Nerissa, nandito ka na pala. Tanong ni Echo. Siya ang dati kong kaklase at may-ari at isa din siyang chef dito. Echo, kanina pa po ako nandito. Sagot ko dito at mapapaikot ko na lang ang mga mata ko. Napatawa na lang ito at itinuloy ang ginawa. Manliligaw ko siya dati lalo na at transferee ako sa school nila, pero hindi ko ito pinatulan. Marami ang babaeng naghahabol sa kanya at isa na doon si Feli. Nang magkita ulit kami ay inalok niya ako na mag-asawa na lang kami para hindi na raw ako mahirapan sa pagtatrabaho. Pero hinindihan ko ito, kaya inalok niya na lang akong magtrabaho dito na agad ko namang tinanggap dahil kailangan ko talaga ng trabaho noon. Nang matapos ang order ay sinervered ko na ito sa customer. Malayo pa ang gabi at marami pa ang customer na dumarating. Kung may aalis, maya-maya naman ay may dumarating din. Hanggang sa dumating na ang gabi at natapos ang shift ko ay marami pa rin ang kumakain. Nagpaalam na ako sa mga kasamahan ko at kay Echo. Here, bring this. Abot nito sa akin ng isang paper bag. Inabot ko ito at sinilip ang loob. Nanlaki ang mata ko nang makita ang laman nito. Fried chicken, fries at burger. Muntik ko nang makalimutan, ito ang pangako ko sa mga kapatid ko kanina bago umalis. Napaangat ang tingin ko kay Echo na ngayon ay nakangiti. Salamat, muntik ko nang makalimutan. Ibawas mo na lang sa sahod ko. Saad kong napapakamot sa ulo. Buti na lang talaga. Hindi na, pasalubong ko na lang iyan sa mga kapatid mo. Tsaka mag-iingat ka sa daan. Alam ko naman na ayaw mo nang ihatid kita, kaya ikaw na lang ang magbigay niyan sa mga kapatid mo, saad nito. Napatango-tango ako. Ayaw ko talaga na magpahatid pa sa kanya. Hindi lang sa chismis na aabutin ko sa amin, kung hindi dahil pagod din siya kahit na may katulong pa siya sa pagluluto sa kusina. Sige, salamat. Mauna na ako, palam ko at nagsimula ng pumunta sa paradahan ng tricycle. Napansin kong may nakasunod sa akin kaya nilingon ko ito. May dalawang lalaki at bigla na lang silang humarap sa isa't isa at nag-usap. Napakunot-noo ako at itunuloy ang paglalakad. Hindi naman siguro mga mas-asamang loob ang mga ito. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Tiyang kanina bago ako umalis ng bahay. May mga men in black daw na naghahanap kay tatay. Napalingon ulit ako at nawala sila. Napatingin ako sa paradahan ng tricycle, medyo malayo pa ako kaya tinakbo ko na ito. Niyakap ko ang paper bag na dala at binilisan ang takbo. Hingal akong nakarating sa paradahan. Nilingan ko ang pinanggalingan ko at nakatayo doon ang dalawang lalaki. Nanlaki ang mata ko at kinalibutan akong napasakay sa tricycle at nagpahatid sa bahay. Bago makarating sa bahay ay dumaan muna ako sa nadaanan naming convenience store at bumili ng Yakult na parehong paborito naming tatlo. Dahil gabi na ay tahimik na ang paligid nang makarating ako ng compound. Dumiretso na ako sa bahay at naabutan si Tiyang na nagkakape. Magandang gabi po Tiyang, bati ko at napalingon naman ito agad. Oh, nandito ka na pala. Kumain ka na ba? Halika at ipaghahain kita ng makakain, saad nito at dinala ako sa kusina. Hindi pa naman ako nagugutom at binigyan ako ni Echo kanina ng burger at busog pa ako. Hindi na Tiyang, busog pa naman ako, magpahinga na lang po kayo. Salamat po sa pagbabantay sa mga kapatid ko, napatigil ito sa paglalakad at humarap sa akin. Wala iyon no, pamangkin ko sila. At ikaw nga nagmamalasakit kahit hindi mo sila kano-ano. Ako pa kayang tiyahin nila. Lako nga inaalala ko dapat inaayos mo ang sarili mo. Hindi yung puro trabaho ang inaatupag mo, saad nito at hinawakan ang kamay ko. Ayos lang po ako Tiyang, masaya po akong kasama ang mga kapatid ko. Nakangiti kong tugon. Napatango naman ito at ngumiti. Oh, sige magpapahinga na ako. Tulog na ang mga kapatid mo kaya magpahinga ka na din. Saad nito at naglakad na papuntang pinto. Sigurado ka bang kumain ka na?
Tanong nito bago makarating sa pinto. "Oh Tiang, huwag na po kayong mag-alala." Nakangiti kong tugon. Tumanggaw tango ito at tuluyan ng lumabas. Pumunta na akong kusina at inilagay sa malit naming refrigerator ang dala ko at uminom ng tubig. Matapos ay sinilip ko muna ang kwarto ng dalawa kong kapatid at dumiretso sa kwarto ko. Matapos magbihis at matali ang buhok ko paitaas ay inayos ko na ang nilapag kong bag kanina bago ako umalis. Binilang ko ang pera at ang tubo ko at para sa ipupuhunan ko ulit bukas. Bayarin sa renta ng bahay at pagkain namin sa araw-araw. Matapos ay ang natira ay inilagay ko sa malit na box. Doon ko nilalagay ang ipon ko para sa pag-aaral ko. Baka sa susunod na taon, makapasok na ako. Kaunting kayod pa. Matapos may ayos ang lahat ay sinilip ko ulit ang mga kapatid ko bago matulog. Kailangan ko ulit magising ng maaga para sa mga gulay na ibabagsak bukas sa palengke na maaga pa lang ay gising na ako. Matapos may handa ang almusal ng mga kapatid ko at makahigop ako ng kape ay lumabas na ako ng bahay. At nag-iwan na lang ng note sa mesa. Papuntang paradahan ay panay ang tingin ko sa daan. Lingon dito, lingon doon. Hindi ko alam ang nangyari sa ama-amahan ko, pero may pakiramdam ako. Lalo na at may bigla na lang naghahanap sa kanya nang bigla siyang mawala. Mabait naman siya at hindi siya nagkulang sa pagiging ama sa akin, lalo na nang mawala si mama. Pero kamakailan lang ay nahuhuli ko itong may kausap sa kanyang cellphone at patago nito itong kinakausap at palaging bulong kong magsalita. Siguradong may gulo itong napasukan kaya ngayon ay hinahanap siya ng mga men in black na iyon. Huwag lang madadami ang mga kapatid ko at ibang usapan na iyon. Matiwasay akong nakarating ng paradahan na ikinahinga ko ng maluwag. Sumakay na ako at nagpahatid sa palengke. Sakto naman ay nagbaba na sila ng mga gulay at naroon na si Feli. "Oy Nerissa, mabuti at nandito ka na," saad nitong nangingiti. "Oo, bakit ganyan ka makangiti?" Tanong kong nakakunot noo. May ininguso ito at sinundan ko ng tingin ito. Napabuntong hininga na lang ako nang makita si Jordan. Sila ang may-ari ng farm kung saan galing ang mga gulay na ibinabagsak dito sa palengke. At kaya nangingiti si Feli, ay dahil nanliligaw din ito sa akin. And speaking of manliligaw, palapit siya ngayon sa kinaroroonan ko. Napalingon ako kay Feli at sinaman ito ng tingin ng hampasin ako nito sa braso. "Hi Nerissa, good morning," nakangiti nitong saad. "Good morning Jordan," sagot ni Feli na kiniklig na pailing na lang ako, ang babaeng ito talaga. Crush niya kasi si Jordan kaso hindi siya nito pinapansin. "Magandang umaga din sayo," balik-bati ko at pumunta na sa pwesto ko. Sumunod naman ito at nakasunod din si Feli sa likod. Kinuha ko ang pera na nasa sobra at inabot sa kanya. "Heto na ang bayad, salamat." Sa uulitin ulit, nakangiti kong saad. Kinuha nito ang sobra at iniabot sa kasama niyang naglilista. "Wala iyon, anytime," nakangiting tugon nito, "layong sa amin Jordan, na ibigay na ni nanay diba?" Tanong ni Feli na nasa tabi ko na at nakangiti pa rin kay Jordan na parang tanga. Ramdam kong nailang si Jordan, kaya kinurot ko si Feli sa tagiliran. Masama ang tingin nito ng bumaling sa akin. Oo, nababalik ako sa pwesto namin. Nakangusong saad nito. "Bye Jordan, my loves, balik ka ha." Nakangiting kunaway ito at nang makarating sa pwesto nito ay napatawa kami ni Jordan ng paluan ito ng nanay niya Wallace Tingting. "Ang aga-aga naglalandi ka na," saway ng nanay niya. "Pagpasensyahan mo na si Feli, may sayad kasi iyan." Natatawa kong saad kay Jordan. "So, kailan mo ako sasagutin?" Napatigil ako sa ginagawang pag-aayos ng mga gulay at napatingin sa kanya. "Jordan, I know. Priorities mo ang mga kapatid mo at wala kang oras sa pag-ibig," napabuntong hininga ito. "Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Hindi naman ako magiging sagabal sa kung anuman ang gusto mong gawin," malungkot nitong saad. "Jordan, hindi lang naman iyon eh. Ang layo-layo natin sa isa't isa. Tingnan mo nga ang sarili mo at sarili ko," saad ko dito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Lumapit ito sa akin kaya napaangat ulit ako ng tingin sa kanya. "Nerissa, kung iyon ang inaalala mo, huwag mo nang intindihin iyon. Walang kaso iyon sa akin. Gusto kita, at nararamdaman ko din na kahit kaunti ay may nararamdaman ka din para sa akin." Saad nito at hinawakan ang kamay ko.
Napailing ako, hindi lang naman iyon ang problema dito. Ako ang problema. Hindi ko siya gusto, kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Sinabihan ko na siya dati na hindi ko maibabalik kung anuman ang pagkagusto na ibinibigay niya sa akin. Siya lang itong mapilit. Siguro ito na ang tamang oras na sabihin ko sa kanya ng diretsyo. Kung tatagal ito, mas lalo lang siyang aasa. Bahala na. Jordan, napalunok ako. Gusto kita bilang kaibigan, pero hindi nahihigit pa doon. Malumanay kung saad sa kanya. Napaatras ito at tumanggaw-tango. Pasensya na, dugtong ko. Nagangat ito ng tingin at ngumiti ng malungkot. Alam ko naman iyon, pero umasa pa rin ako. Na sana, kahit kaunti ay makapasok man lang ako sa puso mo. Pero mukhang hindi ako nagtagumpay, napatingin ito sa kasamahan nang tawagin siya nito. Ayos lang, baka ito na rin ang huli kong punta dito. Pero huwag kang mag-alala, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng gulay dito. Palm Nerissa, bagsak ang balikat itong umalis. Napabuntong hininga na lang ako at ipinagpatuli ang ginagawa. Thank you and goodbye, nanigas ako at hindi makagalaw nang bigla akong yakapin ni Jordan. Tulala akong napatingin sa balto nitong papasakay sa sasakyan nila. Hoy bruha, ano iyon? Bakit may yakap, bakit ikaw lang? Nyog-yog ako ni Feli at kunwaring sinasabunutan, nagpaalam siyang hindi na siya babalik pa. Sagot ko na lamang at ipinagpatuloy ang ginagawa. Oh no, bakit anong nangyari? Bakit daw hindi na siya babalik? Sinilip nito ang mukha kong nakayuko. Sinabi ko sa kanyang hindi ko siya gusto at hanggang pagkakaibigan lang ang maibibigay ko sa kanya. Sagot ko at napaupo naman si Feli sa sahig at napahawak sa mukha niya. Oh, my God, binasted mo. Hindi ko na masisilayan ang aking irog. Bakit kasi hindi mo nalang sinagot ha? Mother-mang saad nito. Hoy Felicia, bumalik ka na nga rito at mamaya dadami na ang tao. Sigaw ng nanay niya kaya napatayo agad ito at nagpagpag ng suot at nagpaalam na. Napailing na lang ako, kahit sagutin ko pa si Jordan. Kung wala naman akong nararamdaman sa kanya. Hindi din magtatagal ang relasyon kung hindi kayo pareho ng nararamdaman. Katulad kahapon ay maaga akong nakauwi, dahil na rin sa mabilis na naubos ang mga paninda ko. Naglalakad na ako ngayon papuntang sakayan kasama si Feli, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makamove on sa nangyari kanina. Bakit kasi hindi mo nalang sinagot si Jordan? Palagi ka pa naman tinatanong noon. Ako na nga ang ka-text, pero ikaw pa rin ang hanap. Nakanggas ang linta niya nito kaya napatawa na lang ako at napailing. Sinaman niya naman ako ng tingin at naunang maglakad ng malapit na kami sa sakayan. Ayaw mo noon? Pwede ka nang pumorma sa kanya, solong-solo mo na siya ngayon. Tinaas baba ko pa ang kilay ko, pero ang bruha nang irap lang. Mas lalo naman akong natawa. Sana nga ganun lang kadali yun. Patay na patay kaya yun sayo. Nauna na itong pumasok sa tricycle at naupo. Sumunod akong tumabi sa kanya. Patay na patay ka rin naman sa kanya. Kaya bagay Kayan Array. Natatawa akong napahawak sa tagiliran kung kinurot niya. Say, tigilan mo nga ako Nerissa. Kung hindi ko lang alam na may hinihintay ka rin. Kaya mo nga binasted si Jordan Nawala ang ngiti sa labi ko at natahimik sa sinabi niya. Oh, natahimik ka na, bakit kasi hindi mo na lang siya lapitan, kilala mo naman siya. Ang problema nga lang, mukhang hindi ka na niya maalala pa, mas masaklap ang love life mo kesa sakin bes. Napapailing nitong saad at ikanawit ang kamay niya sa braso ko, napabuntong hininga naman akong tumingin na lang sa labas ng tricycle. Hindi ako lalapit sa kanya, pinanghahawakan ko pa rin ang pangako niya. Pero mukhang pangako. Na mapapako na lang, hindi niya ako maalala, kasi kung naalala man niya ako dapat noon pa. Dapat nahanap niya ako ngayon, alam niya naman ang buong pangalan ko. Ibinigay ko pa sa kanya ang address namin dito sa probinsya. Pati ang number ko na hanggang ngayon ay hindi ko mapalit-palitan dahil sa kanya. Sa pag-aasam natatawag siya, pero 5 taon na ang nakakalipas, wala pa rin. At hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako. Nangako siya, yun ang pinanghahawakan ko. Hanggat hindi pa kami nagkikita aasa ako, at Ana, hindi mabaliwala ang paghihintay ko. Nakarating kami sa bahay at agad na nagsilapot ang mga kapatid ko sakin. Niyakap ko sila at hinalikan sa ulo, gumanti din naman sila ng yakap.
Ate, mas maaga ka ngayon, ibig sabihin pwede ka pa naming makalaro. Inosenteng tanong ni Arjan, isa sa kambal. Ginulo ko ang buhok nito at nakangiting sumagot. Oo naman, kakain at magbibihis lang si ate tapos maglalaro na tayo. Yehey! Sabay na sigaw ng kambal at nag-appear. Kasama ba si ate Feli sa laro? Tanong ni Arnold kaya napatingin kami sa isa't isa ni Feli. Naku pasensya na mga beb, kailangan ko din kasi na umuwi at may inuutos ang nanay sakin. Tugon ni Feli, pero napanguso ang dalawang kambal sa kanya. Hayaan nyo at sa susunod na araw hihingi ako kay nanay ng day off, para makapaglaro tayo. Nakangising saad nito at nagliwanag naman ang mukha ng dalawang bata sa harap niya. O sige, basta pangako yan ha. Kundi bawal ka na pumunta dito at hindi ka na namin bati. Nagkatinginan kami ni Feli at sabay na natawa, close din kasi ang kambal kay Feli, dati ay napag-iiwanan ko pa siya sa dalawa kapag may lakad si Tiyang at hindi pwedeng isama ang dalawa. Promise ko yan, sagot ni Feli at nag-appear silang tatlo. Matapos ang pag-uusap nila ay pumasok na rin kami sa bahay at naabutan namin si Tiyang na naghahanda ng pagkain sa mesa. Tiyang ako na po dyan. Lumapit na ako at tumulong sa paghain at nagmano. Maging si Feli ay nagmano din at tumulong, magandang araw Tiyang, parang mas gumaganda tayo ngayon ah. Anong sikreto mo Tiyang, skincare reveal naman dyan. Nako, tigilan mo nga ako Feli. Wala akong sikreto, natural na ganda yan. Nagtawanan kami at naupo na, nagsimula ng kumain. Si Tiyang naman ay lumabas at pupunta daw muna sa bahay nila, matapos kami kumain at magligpit ay nagpaalam na si Feli. Ang totoo, pumunta ka lang talaga dito para makikain no. Natatawang saad ko, na ikinabusangot niya. Alam mo naman kung bakit ayaw ko umuwi sa bahay ngayon na wala pa si nanay Nakangusong saad nito. Ayaw niyang umuwi sa bahay nila na wala ang nanay niya dahil sa stepfather nito. Lasenggo at kung minsan ay napagbubuhatan ng kamay si Feli kapag wala ang ina. Katulad na lang ngayon dapat ay uuwi na siya sa bahay nila dahil nga may inuutos ang nanay niya. Pero dahil alam niyang nandun sa mga oras na ito ang ama-amahan ay nagpalipas muna siya ng oras dito sa bahay. O siya sige na at lumayas ka na. Magbibihis pa ako at maglalaro pa kami ng dalawang kapatid ko. Taboy ko sa kanya at winaksi-waksi naman nito ang kamay ko, pareho kaming natawa. Oo nakita na lang tayo bukas, mag-iingat ka. Palem nito at nagpaalam na din sa mga kapatid kung ngayon ay palapit sakin. Ate laro na tayo, tanong ni Arjan na yamakap sa bewang ko. Oo halina kayo, ano ba ang costume yung laruin natin? Mabilis naman silang pumasok sa loob at kanya-kanyang upo sa sahig at may inilabas na laruan. Masaya kaming naglaro at naaliw din akong kasama sila. Minsan lang ang ganitong tagpo, kaya napaka-memorable ng bawat oras na kasama ko sila, at sa sobrang aliw ko sa pakikipaglaro sa kanila ay hindi ko na namalayan ang oras kung hindi pa kami pinasok ni Tiyang at sinabi kung anong oras na. Dali-dali naman akong pumasok sa kwarto at mabilis na naligo at nagbihis. Sa sobrang bilis, bitbit ko na ang sukli at sa labas na lang ako magsusuklay. Magpakabait kayo ha, huwag magpasaway kay Tiyang. Bilin ko sa dalawang nakakabatang kapatid. Agad naman silang sabay na tumango at yamakap sakin, sige na at late ka na, huwag mo nang alalahanin ang mga kapatid mo. Ako na ang bahala sa kanila. Saad ni Tiyang at hinawakan na ang mga kamay ng kapatid ko. Nagpaalam na ako at nagmamadaling pumunta sa paradahan kahit pa may napansin akong itim na sasakyan sa malapit ay hindi ko na ito pinansin pa. Ang mahalaga ay hindi ako mahuli sa trabaho. Nang makasakay sa tricycle ay agad naman akong nagpahatid sa restaurant. Naabutan ko pa na busy na sila sa dami ng customer. Mabilis akong pumasok at mabilis din na nagbihis. Matapos matali ang buhok ko pa ponytail ay nagsimula na rin akong magtrabaho. Hatid doon, hatid dito. Kukuha ng mga order at nagwe-welcome sa mga bagong dumarating. Wala na akong oras para umupo kahit saglit, kulang pa ang tao ngayon at hindi nakapasok ang isa sa mga katrabaho namin at nagkasakit daw. Pasensya ka na at ginabi ka na ngayon, ihatid na lang kaya kita. Masyado ng gabi at delikado na sa daan. Nag-aalalang saad ni Echo nang may hatid ako nito sa labas. Hindi na Echo, ayos lang. Tsaka doble sahod naman ako ngayon di ba? Natatawang sagot ko at natawa na rin siyang ginulo ang buhok ko.
Oo na, sige na, samahan na lang kitang makakuha ng masasakyan. Hindi na, pumasok ka na doon para naman, makapagpahinga ka na din, kaya ko ang sarili ko. Tinulak ko pa siya papasok sa restaurant. Sigurado ka? Tanong nitong lumungon pa sakin mula sa kanyang balikat. Oo nga, ang kulit nito. Ayos lang ako, makakauwi ako ng bahay ng ligtas. Huwag ka nang mag-alala. Napabuntong hininga itong pumasok at tiningnan pa ako bago nagpatuloy sa pagpasok. Ako naman ay sinimilan ng maglakad papuntang sakayan. Kumakanta-kanta pa ako habang naglalakad. Napatigil ako nang biglang may hamarang sa sakin. Napatingin ako sa harapan ko at may dalawang lalaking nakatayo doon. Pumihit ako patalikod, pero may biglang sumulpat din doon na dalawang lalaki. Kinilabutan ako sa uri ng tingin nila sakin, ito rin ba ang mga lalaki kagabi? Excuse me po, dadaan po ako. Magalang kong saad pero napangisi lang ang lalaking nasa harap ko ngayon. Hindi ko masyadong maaninag ang mga mukha nila dahil malayo na kami sa poste na may ilaw. Kaunting liwanag lang ang meron sa pwesto kung nasaan kami ngayon. At lalong nagpakaba sakin ay wala ng taong masyadong dumadaan dito. Sumama ka na lang ng maayos miss, para hindi ka na masaktan pa. Nanindig ang mga balahibo ko sa batok nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Kaagad akong napaharap at napasinghap ng muntik pa akong matambo kung di ako nahawakan ng lalaking katabi, napaayos ako ng tayo. Anong kailangan nyo? Wala po kayong makukuha sakin, mahirap lang po kami. Nanginginig na ang kamay ko sa takot. Sumama ka samin para malaman mo. Dalhin na yan. Nakangising saad nito at tumalikod. Hahawakan na sana ako ng tatlong lalaki nang bigla kong nilabas ang nasa bag kong pepper spray at inispray sa kanila. Agad naman silang napalayo sakin. Sabay-sabay nilang sigaw kaya mabilis akong tumakbo. Binilisan ko ang pagtakbo, hindi nila ako pwedeng maabyutan. Napalingon ako nang may marinig akong yabag sa likod. May nakasunod sakin at hindi nga ako nagkamali, ang isang lalaking tumalikod kanina, ngayon ay humahabol na sakin. Sa pagkataranta ko ay bigla akong nadapa, at naramdaman ko ang hapdi sa dalawang tuhod ko kahit pa nakapantalon ako. Pinilit kong makatayo at paika-ikang tumakbo, at sa malas ko, naabutan na ako ng lalaki. Bitiwan mo ko, nagsisigaw ako at nagpimiglas sa hawak niya. Nagsisigaw ako, baka sakaling may makarinig. Hindi nila ako pwedeng makuha, hindi ako sasama sa kanila. Magkakamatayan muna kami. Kinalmat ko ang mukha ng lalaki na bitawan ako nito. Pero nasalo din ako ng isa pang lalaki, nakabawi na pala sila at papikit-pikit pa dahil na rin siguro sa hapdi. Buweset kang babae ka. Napaubo ako sa sakit ng tumama ang kamao ng lalaki sa tiyan ko. Kung sumama ka lang ng maayos, sana hindi ka nasaktan. Hinawakan nito ang baba ko at inangat paarap sa kanya. Gago ka Greg, malalagot tayo kay boss niyan. Bakit mo sinuntok? Manahimik ka na lang. Ang sakit. At parang mawawalan ako ng ulirat lalo na nang maramdaman kung may tinusok ito sa braso ko. Diyos ko, tulungan niyo ako. Everything is okay now, good thing you brought her here in time. Oo nga Dok, salamat po. Naalimpungatan ako sa pagkakatulog dahil sa mga nag-uusap. Anong nangyari? Kaagad naman na nabaling ang tingin nila sakin. Naupo ako habang hawak ang ulo ko, medyo nahihilo pa ako at papikit-pikit pa. Dinaluhan naman ako ni Echo at hinawakan ang kamay ko. Mabuti at gising ka na, kumusta ang pakiramdam mo? Napakunot ang noo ko nang mapagmasdan ang paligid. Ang huli kong naalala ay may mga lalaking gustong kumuha sakin. Pinipilit nila akong sumama kaya tumakbo ako, pero naabutan pa rin nila ako at may tinurok sila sakin kaya nawalan ako ng malay. Echo, anong nangyari? Bakit ako nandito? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ngayon dahil sa kaba. Baka madamay si Echo, lalo na nang makita ko ang pasa sa mukha niya. Hinawakan naman nito ang magkabilang balikat ko at pinahinahon ako. I'm sorry, kung sana ay hinatid kita sa sakayan ay hindi ito mangyayari sa'yo. I'm really sorry. Naguguluhan ako sa sinabi niya, bakit siya nagsusorry? Siya na nga itong may pasa at nagkasugat sa mukha. Echo, ayos lang ako, ikaw, tingnan mo ang sarili mo, nagpagamot ka na ba? Napalingon ako sa doktor nang magsalita ito. He won't leave your side even for a second.
baka daw kasi bumalik ang mga lalaking nagtangka sa'yo kagabi, but now that you're okay, I'll advise you tell him to clean up his cut. Saad ng doktor at napapailing pa ng magpaalam na itong lumabas. Napatingin ako kay Echo na bakas pa rin ang pag-aalala sa mukha niyang sugatan. Lapagamot mo na yang sugat mo. Baka may infection pa yan, ayos na naman ako. Malumanay na saad ko, napabuntong hinga siya bago tumango. Sige, mamaya ko ikukwento ang nangyari, nasa kabilang kwarto lang ako, tsaka magpapadala ako ng nurse dito para Ernie magbantay sa'yo habang wala ako. Tumango na lang ako para makaalis na siya at magamot na ang sugat sa mukha niya. Napasandal ako sa higaan habang hinihintay Staya, kailangan kong mag-isip. Hindi basta-basta ang gustong kumuha sakin kagabi. Sila siguro ang sinasabi ni Tiyang na Men in Black. Delikado at kailangan ko nang umuwi, baka sila Tiyang naman ang puntahan at masaktan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, kapag may nangyaring hindi maganda sa pamilya ko. Patayo na ako nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ang nurse na nakangiti. May kailangan po ba kayong gawin, ma'am? Linilaan po kayo sakin ng boyfriend niyo, at mukhang matatapos yun agad. Minamadali niya po kasi ang nurse na gumagamot sa kanya. Ang sweet po ng boyfriend niyo, hindi siya umalis sa tabi mo magdamag. Nakabantay lang siya sa'yo. Natatawa nitong Saad, lumapit ito sa nakakabit na dextrose sa kamay ko at chinek. Matapos ay nakangiting itong tumingin sakin, umiling na lang ako at napasandal ulit sa higaan. Napagkamalan pa na nobyo ko si Echo. Nakakatakot naman talaga ang nangyari kagabi, at siguro ay nag-alala lang siya. Hihintayin ko na lang si Echo, mukhang maya-maya naman ay nandito na yun. Isip Nerissa, kailangan mong mag-isip ng paraan para maiwasan ang mga taong yun. Sigurado na hindi sila titigil hanggat hindi ako nakukuha, o isa man sa pamilya ko. Pumasok na si Echo nang umingiwi pa sa sakit. Napailing ako nang maupo na ito sa mismong kama at sinubukan ng umiti pero hindi nagtagumpay at napangiwi. Nagpaalam na rin ang nurse at nakangisi pa. Mukhang kinikilig, gusto ko rin sanang kiligin. Pero sa sitwasyon ko ngayon, malayo sa kilig ang nararamdaman ko. Kailangan ko nang umuwi Echo, kailangan ako ng mga kapatid ko. Baka sila naman ang puntahan ng mga taong yun. Nagpanik na ako dahil sa pag-aalala. Hey, huminahon ka. Ayos lang ang mga kapatid mo, walang nangyari sa kanila at walang mangyayari sa kanila. Tinawagan ko na si Feli kagabi at kagabi pa siya nandoon sa bahay nyo. Sinabi ko sa kanya ang nangyari pero hindi ko pa nasasabi sa tiyang mo. Pero mas mabuti kung malalaman ng tiyang mo ang nangyari. Nag-iimbestiga na ang mga pulis sa nangyari kagabi, pero wala pa rin silang lead. Madilim ang parteriya yun ng daan at walang Stevie kahit isa. Nahihirapan silang ma-identify ang mga taong gustong kumuha sa'yo. Hinaplos nito ang buhok ko. Paano nga pala ako napunta dito sa hospital? Nawalan na ako ng malay nang may itinurok ang isa sa mga lalaki kagabi sakin. Napabuntong hininga ito at nagtadges ang bagang. Sinundan kita, naiwan mo kasi ang pasalubong mo sa mga kapatid mo kaya hinabol kita. Pero hindi nakita pa, kaya dumiretso ako sa sakayan. Nagtanong ako sa mga driver na naroon, at sinabi nilang hindi ka pa daw napapadpad doon kaya kinabahan akong bumalik sa daan. Hinanap kita sa bawat sulok na madadaanan ko, hanggang sa magawi ang tingin ko sa madilim na parteng yun. May nakita akong mga lalaki, at doon kita nakita, pinalilibutan ka ng mga lalaki, kaya mabilis akong lumapit. Pero wala ka ng malay at balak ka na sanang dalhin ng mga lalaking yun. Nakipaglaban ako, pero kahit na may alam ako sa taekwondo ay hindi ko sila kinaya. Masyado silang malakas at mukhang sanay sa pakikipaglaban. Kaya heto, nabugbog din ako, pero ayos lang, nailigtas naman kita. Salamat. Napaiyak ako sa kwento niya, pati siya nadamay sa gulo. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil kung hindi siya dermateng baka kung ano na ang ginawa ng mga lalaking yun. Matapos malaman ang nangyari sa gabing yun ay nakapagdesisyon na ako. Kailangan namin na lumayo, kami ng mga kapatid ko, ang sabi ni Echo, magdamag akong tulog dahil na rin sa gamot na itinurok sa akin. Determinado silang makuha ako, kaya nang makauwi ako sa bahay, at inihatid pa ako ni Echo, sinabi niya rin na wag nang mag-alala pa dahil ginagawa na ng mga pulis ang lahat para mahuli kung sino man ang mga taong yun, pero duda ako kung mangyayari na mahuli sila.
mukhang hindi naman kaya ng pulis ang kung sino man ang nasa likod ng mga taong yun. Kung tama ang hinala ko, mukhang may naging atraso nga si tatay sa kanila, at ngayon na hindi nila ito makita ay kami ang pagbubuntungan ng mga ito.